Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismos ang Kim Pao. Wala na nga pong iba si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa gabing ito, ayan, tututok naman tayo kay Kim Chiu this time dahil ang mainit natin pag-uusapan ay may kinalaman sa naging bashing ni Kimi na alam niya natutuwa ako dahil bumabaliktad na ang mundo. O mundo ng mga bashers. Kung sila'y humahalakhak itong mga nakaraan, tayo naman po ay ang hahalakhak sapagkat kakampi natin ang sambayanan. Huy, talagang matatalino na ang mga tao ngayon. Sorry sa mga bashers kasi wala na kayong makikita at makukuha pang mga kakampi. Wala na kayong marirekrut. Anyway, bago tayo mag-start sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. So, eto na, simulan na natin. Naalala niyo yung bashing kay Kim Chiu na tinatawag po siyang bobita. Ang reyna daw po ng bobita ng showbiz industry. So, ayan, talagang nag-trending po at pinag-usapan. So, Kim Chiu nagkamali ng tawag sa bandang 4 of Spades. So, sa ano na ito, post na to, caption dito ng Pinoy Pop Culture, Kim Chiu nagkamali sa pagtawag sa bandang 4 of Spades. To be fair, hindi rin namin kilala yung banda na yan. Haha. So, eto nga po, thank you so much sa pagtatanggol ng Pinoy Pop Culture, ha. To be fair, di naman talaga natin kilala yung banda na yan. So, base kasi sa mga comment, ito ilan yung mga comment na pong babatikos kay Kimi. Bobo talaga siya, no? No? Eto pa. Pag si Ann nagkamali, tuwang-tuwa mga tao. Pag si Kim bobo, wow ha? Totoo naman talaga, napaka-unfair ng mga tao. Anyway, alam yung tatuwa ako kasi sobrang daming nag-comment sa post na yan. Kung gusto nyo, bisitahin nyo yung page na yan, makikita nyo ang daming comment and lahat yun. Lahat na nagko-comment, eto, babasahin ko, may ilan akong pinili lang. Kasi kung babasahin natin lahat-lahat, nako ay sobrang haba at talagang sobrang daming nakakataba ng puso, nagtatanggol kay Kim Chiu. So, ito po yung ilan, sabi, walang taong bobo at mas walang taong perpekto. Lahat nagkakamali. Sadyang inaabangan ng iba na magkamali si Kim. Refleksyon ng sarili mong pagkatao kung paano ka mag-react sa mga bagay. Ay, gusto ko yan, di ba? Bounce back. Okay, back to you mga bashers. Yan, reflection yan ng sarili nyo, ng mga pagkatao nyo, kung paano kayo mag-react sa mga bagay. Sa mundo ngayon, may gagawin kang tama, may masasabi pa din ibang tao. Ang binabash nyo, lalo nagiging sikat at lalong yumayaman. Check po yan. Nobody's perfect, na mali lang ng bigkas, bobo agad. Sa totoo lang, now ko lang din napanood yung banda na yan. Roman numerals is like an alphabet, kaya pagbasahin natin pwedeng acronym. Huwag po tayong judgmental kasi kahit yung pinakamatalino nagkakamali din. Check na check talaga yan. Tamang-tama talaga yan. Kampi mo, sambayan ng Pilipino, Kim Chiu, huwag kang mag-alala. Ito for the rest back, ang mga matatalino at matitinong netizen. Sabi dito, Ivy of Spades din tawag ko sa 4 of Spades dati. Wala namang masama doon unless kung makitid ang utak nyo. Ayan, check na check. Ito yung pinakang buod. Makikitid lang talagang utak, mga feeling perfecto dyan, kaya masyado nilang pinapalaki yung issue kahit hindi naman dapat. Sabi pa dito, kung hindi ka naglalaro ng sugal gamit cards, hindi ka pamilyar sa 4 of Spades. Check the check. Ayan, isa sa pinaka nagustuhan ko dito. O, di ba na-highlight pa ang kabutihan ni Kim Chiu talaga naman. Kung hindi nga naman nagsusugal, hindi po pamilyar sa 4 of Spades. Kaya,
IV of speech yung mababanggit. Kasi kung familiar ka sa sugal, ayun talaga agad ang mababanggit mo. Palibasa, mga sugarol ata ito na taong to. Kaya aware na aware, alam na alam, na parang bawal pong magkamali. No? Nagkamali lang naman. Pero parang nakapatay ng tao si Kim Chiu kung kanila pong batikusin. Ito pa, ang mas pinakabobo na tao is yung mapanghusga sa kapwa tao. Period. Check na check yan. Gustong-gusto ko ipagsigawan to mga gantong comment eh. Nakakatuwa, ang sarap basahin. Dami nagtatanggol kay Kim. Sobrang dami pa. Sobrang daming comment talaga na pinagtatanggol si Kim Chiu. God bless you, Kim. Hayaan mo ang mga taong mapanghusga. Mahal ka namin. Mahal ka ng taong nakapaligid at nakakakilala sa iyo ng buo. Mahal ka ng pamilya mo. Mahal ka ng Diyos. Ayan. Kaya nga, alam nyo, kung totoo siya, kapag kapapansinin mo na, dadamdamin mo, lagi na lang akong binabatikos. Bakit parang wala na akong ginawang tama, lagi na lang akong napapansin. Madidepress ka eh. May stress ka. Kawawa ka. Pero kung iisipin mo, di ba? Mahal ka ng Diyos, mahal ka ng dami. Hindi naman yan, dami nagmamahal sa iyo, nagtatanggol sa iyo, laban mo, laban ng sambayanan, kasi hindi na talaga hindi na talaga makita ang utak ng mga netizens, tanging mga bashers na lang, kaya sorry na lang. Tulad ng sinabi ko sa intro, wala na kayong marirecruit pa. Okay, sige, mag-ingay kayo, pero sa simula lamang yan. Dahil ang ending niyan, tatawanan na lang kayo, hindi lang ng Kim Pao fans, hindi lang ni Kim Chiu, kundi ng buong Pinas kung gaano kakitid ang utak nyo, worldwide pa. Sabi pa dito, yaan nyo yan. Focus tayo sa flood control. Mamaya, maaliw na naman tayo sa ibang issue na nakawa na naman tayo ng mga politiko. Oo, tama. Check na check. Ito yung mga comment ng mga matatalinong tao. Diba? Hayaan na natin yan. Baka masyado tayo makamokus na naman sa mga walang kwentang bagay, maliliit na bagay. Baka limutan natin yung malalaking bagay na kinakaharap ng ating bansa. Diba? Mamaya matabunan. Alam niyo, napakalaking problema tapos matatabunan ng isang maliit na bagay. Kung hindi naman talaga bobo ang Pilipinas pang nagkataon, di ba? Kaya ayan, panawagan po sa lahat, huwag palakihin yung mga ganyang issue. Eto pa, sabi pa dito, di ba? Nakikilala na naman, ito yung isa sa pinakagusto ko eh. Isa sa pinakagusto ko bukod doon sa hindi nagsusubal si Kim. Di ba? Nakilala naman ang banda dahil kay Kim Chiu. If tama pagkabasa niyan, hindi niyo makikilala ang banda since di talaga sila familiar. Di ba totoo? Totoong totoo to. Mas lalong sumikat actually. Pasalamat pa yung banda kay Kim. Yung banda nga at saka yung mga members, mga fans hindi po nagalit. Tapos itong mga bashers na to, pinapalaki yung issue. Di ba? So, ayun, pasalamat pa sila kasi mas sumikat pa yung banda because of Kim Chiu. May nagawa rin naman pala yung mga bashers na to. Yun nga lang, mas lalo ikadoble ng dagok sa buhay nila yung kanilang ginawa. Alam niyo yung nagpapapansin ka. Sobrang papansin mo. Ayan, napansin ka hindi lang ng fans ni Kim, hindi lang ni Kim, kundi ng mga netizens. Alam niyo, sobrang dami pa. Sobrang dami pang mga comments talaga na gustong-gusto kong i-share. Tuwang-tuwa kaya ako magbasa ng comments doon. Kasi, na back to you yung mga bashers. Nag-bounce back sa kanila eh. Ewan ko kung may mahihirit pa sila dito kasi wala akong ibang mabasa kundi pagtatanggol at pagmamahal at pagsuporta, pang-unawa kay Kim Chiu. Kasi totoo naman talaga napakaliit na bagay lamang yan na dapat nang palagpasin. Kasi nobody's perfect. Buti na lang din nagsalita si Kim. Kasi kung hindi, yung feeling na naman, magpipilingera na naman ang mga bashers din. Mag-a-assume na naman na sila ay winner at tayo ay loser. Sorry na lang dahil marunong na, may ngipin na ngayon si Kim kahit papaano.
hindi man sobrang yung pagsalita ni Kim Chiu, hindi man talaga siya masasabi mong binalikan yung mga bashers. Pero naging daan yun. Naging daan yun para mas lalong kampihan ng mga tao si Kim. Thank you so much din kasi madami ng matatalino, matitinong tao ngayon. Maraming salamat. So isa lang din yan sa so patunay na talagang si Kim ay mahal ng Diyos, sa kabila ng dagok, sa kabila ng mga pangbabatikos sa kanya, hindi po siya pinapabayaan ni Lord. So mas nakita ni Kim Chiu ngayon na mas marami, at mas nakita rin natin na mas marami pang nagmamahal kay Kim Chiu. So yun lang po muna guys ang ating update ngayong gabi nito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits na lang po muli sa mga susunod pa nating chikas. Maraming pong salamat.